Showbiz fanatics, kambal ni Carmina Villaruel na si Cassie at si Mabi, abay, sobra ang iyak ngayong araw kung saan kaarawan pa naman nila, no, ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Daver cards po natin na patuloy na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Thank you so much. And for today's video, ito na nga, no, nag-live pa rin ngayong araw ang Tape Incorporated using their own, dito po sa Facebook, ginamit po nila yung kanilang Facebook account na Tape Incorporated, kung saan ipinost nga nila na ang Tape Incorporated na noontime program ay susunod di umano sa utos ng korte para po ipagbawal o hindi na tuluyang gamitin ang titulo ng Itbulaga. So kasunod nito ay pinagsalita nga ang lahat ng mga host po nila, no, at nakakatawa lang kasi habang nagsalita sila sa opening prod po nila or opening number, sinabi po nitong si Boy, ano, dito po sa kanilang opening na pagsasalita, yung kanilang opening salvo, tinawag niya ang kanyang mga kasamahan na Lot and Friends. So, yung pagkatalo po nila, idinaan na lang nila sa biro, ano, at ganoon naman talaga yung kailangan nilang gawin, acceptance is the key, no? So, kasunod nga nito, nag-post po ang GMA7 na ang Tape Incorporated, iba na title ang kanilang noontime show sa GMA7, effective bukas. Pero alam nyo po ba, sa kabila ng lahat ng mga pangyayaring ito, nananatili pa rin tahimik ang GMA Network. Kasi hindi natin alam kung itutuloy pa rin ba nila yung kanila pong yung kanilang parang kontrata po ng tape dito po sa nasabing network. Kasi ngayong taong 2024, matatapos na po yung black time agreement po nila with tape. So, according to Tape Incorporated, ang kanilang gamit ngayon na titulo is Tahanang Pinakamasaya. Yun po yung kanilang title. Alam mo, kung matagal na nilang ginawa to, mas okay pa sana kasi nabibuild na nila yung kanilang yung kanilang mga audience eh. Pero today in fairness sa opening number po nila, meron silang 4,000 viewers while TVJ na YouTube channel ay meron naman pong 16,000 na sa kanila pong opening. Pero syempre, alam naman natin, and as of now, meron silang 58,552 concurrent viewers sa kanilang YouTube channel sa TVJ. And then more pa dun po sa TV5 Philippines. And then sa Facebook page, napakarami. Talagang inabangan po ng maraming Pinoy. So dito po, 4,000. And then nung kalauna, nag 2.8 viewers, at nakakalungkot lang din kasi ngayong araw pa naman ay birthday ni Mabi at ni Cassie. Ang balita, pinaghandaan po talaga nila to. Kumbaga parang sinasabi nga ng ilang mga pro-tape defenders na parang meron silang pasabog ngayong Sabado, pero hindi po natuloy yun kasi nga 'di ba pinagbawalan na po sila. Kaya ang iyak po ni Cassie at ni Mabi dahil sa mismong kaarawan pa nila nangyari. 'Di ba sabi nila na pagkambal daw ay swerte, pero parang hindi po kabaligtaran yung nangyari ngayon, ano? Kaya tuloy po yung iyak nila, pati po yung ilang mga host talagang nag-iiyakan kasi sinabi ni Cassie na parang namamaalam na parang yung kanilang spiel na parang nanghihinayang sila kapag nawala tong show na to kasi parang naging pamilya sila for the longest time. Sabi nga ni Cassie last year daw, sobrang broken siya. And dahil po daw dito sa trabahong ibinigay sa kanya ng tape, parang dito nagkaroon siya ng panibagong pamilya. But this time, eto na nga, no, dahil naging emotional nga ang ilan matapos pagsalitain si Cassie at si Mabi. Ang naging problema lang kasi talaga nito is nadamay po itong si Cassie at si Mabi. Ang ganda-ganda ng imahe nila, 'di ba? Noong mga panahon na kasama pa nila si Carmina sa Sarap TV, talagang nagsisigawan ng mga fanay sa kanila, talagang gustong-gusto sila. Kaya ngayon, eto, pati nga movie ni Cassie ngayon, ay hindi rin sinuporta ng ilang mga Pinoy. At talagang nadamay po sila dun sa tinatawag na cancel culture. But anyways, since babaguhin na po nila yung kanilang title, siguro mas dadami pa yung mga supporters nila
sa kanila pong noontime program at titignan natin kung ano po yung magiging development. Pero as of now, lasapin muna natin yung success na meron po ngayon ang TBJ. And ganun talaga ang buhay, kapag po sa laban merong nananalo at may natatalo. Ang importante naman dyan is yung alam nyo kung ano yung purpose nyo at ano yung ginagawa nyo, diba? Katulad ng nangyayari ngayon sa TBJ, they know what their purpose is. At let's celebrate the success of TBJ, and sana maka-move on na rin po ang Tape Incorporated, kasi dun sa kanila pong kanilang comment section, parang usap-usapan pa din ng TBJ kung ano-anong pambabash pa din ang ginagawa. But anyways, maraming salamat po sa inyo pong panonood, at narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating pong latest update. Basahin po natin ang inyong mga komento. Unahin natin ang comments mula kay Mr. Roy Misiano Mogol. Congrats TBJ, tamang-tama ang pagtanggap niya ng resulta ng Marikina RTZ. Tamang-tama bukas 3 Kings. Swerte din sa inyo ang number 5 kasi December 5 panalo kayo sa IPO ngayon. January 5 panalo kayo sa Marikina RTC at nasa TB5 kayo. Kaya nga pinagtataka natin kasi according to dito po kay Attorney Maggie Abraham na ito daw po ay lumabas na nung December 23. Tapos nasilip niya na pero hindi niya po muna binroadcast. Hinayaan niya na ipadala mismo ng Marikina Regional Trial Court yung email at yung kopya na talagang sila ngayon nanalo. Sabi ni Mr. Romeo Obispo, magandang gabi Ma'am Darrels, congrats sa TBJ at kay Attorney Buko at sa mga defender ng Itbulaga. Mabuhay kayong lahat, panalo na tayo mga Dabber Cards. Love all, God bless. Ayun. Thank you Sir Romy sa inyong palagi ang panonood at pagsubaybay. And of course, another comments coming from Mr. Jerry Hanola. Truth always prevail. Congratulations TBJ. Legit Dabber Cards, it's time to celebrate. True. So, salamat din po sa lahat ng mga Dabber Cards natin na walang sawang nanonood at nagtatanggol din, Salamat po sa inyo. And of course, another comments, Vinsanity. Congrats TBJ, congrats Itbulaga for winning the Marikina RTC Court. Ayun. Ang balita po natin parang magko-concede na ayaw nang lumaban. Parang okay na yun, di ba? 7 months is longer na nga yun. Dapat nga pinagbayad pa sila or may sanction pa, dahil sa paggamit nila ng titulo na yun. But anyways, and then Selabat said, ang Itbulaga kasi kasama ng mga Pilipino pagdating sa tanghalian, habang kumakain nanonood ng Itbulaga. Ang sarap ng tanghalian kasama ang Itbulaga kasi punong-puno ng katatawanan, halos maiyak ka sa sobrang tawa, kaya hindi mo talaga makakalimutan ng Itbulaga. Yun. So, totoo naman yan, diba? Kapag po, sabi nga ni Bossing Vic, hanggat may bata, may Itbulaga. So, yun po talaga yung isa sa mga motto po ng Itbulaga. And today, nakita natin gano'ng ka-emotional. Itong si Sir Vic Soto, si Joey De Leon, si Bossing talagang umiiyak siya today. And dahil talagang pinaghirapan nga naman nila yan for the longest time. Sabi niya nga, kapag hindi siya pumapasok sa Itbulaga, diba? Parang hindi kompleto yung buhay niya kasi from the start sila na talaga yung nagsimula niyan. Dumami na yung anak niya sa mga iba-ibang babae. Pero Itbulaga pa rin yan, Ganon din Sir Joey, ganon din naman si Tito Sen, grabe. Kaya naman sobrang saya na nakita natin at tayo po yung nakasaksi kung paano po pinaglaban ng TBJ ito pong show na ito. Kaya naman maraming salamat din po sa inyong lahat at sa inyong mga komento. Kung may nais kayong i-comment, mag-comment lang kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.